for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Ang ating pong teksto ngayon ay nasa 2 Korinto 7:1 hanggang 11. Ito po ay sulat ni Pablo sa kanyang iglesia sa Korinto na kanyang itinatag, no? Siya ang nagsimula nito, no? Kaya sa unang bahagi ng passage na ating pag-uusapan ay kanyang pinahayag ang kanyang pamanhik sa iglesia na maging banal, no? Dahil sa mga pangako ng Diyos, pangako sa pagpili sa kanila, no, na ito dapat ang mag-motivate na magpatuloy sa pamumuhay sa kabanalan. At kasunod nga noon ay ang kanyang pagpapahayag ng pag-ibig sa kanila na siya ay kanyang ipinagmamalaki, no. At yung bahagi pa rin noon ay yung pagbabahagi ng kanyang mga karanasan, no, kanyang mga naging sufferings, mga sakit na naranasan sa pagbabahagi ng mabuting balita, no. At pero yung sabi niya sa bandang huli, no, yung pagdating ni Tito na nagbigay ng mabuting balita, no, na may magandang balita ang nagresulta sa kanya na makaramdam ng kagalakan, maging magalak sa balita na ibinigay ni Tito. So ano yung ibinigay na balita ni Tito, no? So mukhang sa teksto ay merong ipinadalang sulat, no, si Pablo sa iglesia ng Korinto na dinala ni Tito, at sa kanyang pagbalik nga nagbigay ng update si Tito kay Pablo. So ano kaya 'yon, no? Pero sabi niya nga rito, no, itong liham na ito ay nag-cause ng sorrow, no, ng kalungkutan, no. So anong kagalakan doon yung ating bakit magagalak si Pablo, no? Kung ito ay nagdulot ng kalungkutan sa iglesia. Pero ikinagagalak ni Pablo rito ay yung naging resulta noong naranasang kalungkutan o sorrow ng iglesia ng Korinto. Okay. Mukhang ito ay tumatalakay, yung unang liham na pinadala ni Pablo ay tumatalakay sa mga kasalanan na kailangang harapin ng iglesia, no. Hindi natin ito bababasa sa unang Korinto, no. Wala tayong kopya noong binabanggit dito na letter. Kaya nga base sa pag-aaral ay meron pang isang sulat na wala tayong kopya, no. At base pa nga sa pag-aaral ng pag-aanalisa ng aklat ng Korinto ay kahit yung unang Korinto ay posibleng ito ay pangalawang liham na ni Pablo, no. Tapos sinundan ito noong letter na binabanggit nga ni Pablo rito na nag-cause ng sorrow. Ito yung pangatlong letter, at ito sa 2 Korinto, ito yung pang-apat na liham na ni Pablo sa Korinto, no. Kita natin kung paanong ganun yung kalapit yung ugnayan, no, dahil ito nga ay kanyang itinatag, at pangalawa, kita natin kung sa pagbabasa natin ng unang Korinto at 2 Korinto kung paanong tatalakay niya yung mga personal kung na issue, no, sa iglesia, at yung kung paano ka personal yung sulat ni Pablo pagdating dito sa Korinto. Kita natin yung malapit na ugnayan ni Pablo at nung iglesia dito sa Korinto. Okay, balik tayo dun sa letter na nag-cause ng sorrow, no, na apparently ito ay naghatid ng conviction, no, nagkaroon ng damdamin na nagresulta na maging guilty, no. They felt guilty yung iglesia ng Korinto, no. So ang matututunan natin dito, no, sa iglesia sa liham na ito ay yung pagkaramdam, the feeling of guilt
ay hindi ito yung gusto lang na mangyari ni Pablo, no? Dahil hindi lang nanatili doon na nagresulta nga ng kagalakan ni Pablo, dahil yung guilt ay nagresulta doon sa idil mismo nung iglesia sa Corinto, yung kanilang personal na buhay, at kahit sa iglesia, no, harapin yung sinasabi ni Pablo siguro sa nauna ng letter, na eto kayo, ganyan yung dapat nyong baguhin, ganito yung inyong ginagawi. So, naging pagkakataon yun upang um, i-deal nila yung issue, no? So, kaya yung guilt, hindi lamang dapat matapos doon sa feeling guilty lang, no? Kailangan i uh, harapin yung issue, i-deal yung issue, no? Alam naman natin na ang daming problema dito sa iglesia ng Corinto, no? Mababasa natin simula sa unang Korinto at ikalawang Korinto yung mga iba-ibang issue. Merong division sa kanila, merong mga nagpapagalingan, merong mga issue ng sexual immorality, may nagdidimandahan sa mga miyembro at mga problema sa mag-asawa, no? Kaya yung kanilang naranasan ay na kanilang idinil yung issue ay very healthy, no? Hindi siya worldly, hindi na natiling worldly sorrow, no? Na ito yung tipong pagkatapos mong hanggang emosyon lang, no? Pero it was a godly sorrow. Hinarap nila yung issue, no? At makikita natin sa bandang huli na mas higit pa doon yung naging resulta, no? At sumunod nga nito ay yung nagsumunod na maramdaman na hinarap yung issue ay naghatid ito sa totoong repentance, no? Totoong pagsisisi, no? Naggalak si Pablo dahil ito ay sinundan ng tunay na pagsisisi after na maramdaman yung guilt sa kanilang kasalanan, no? So itong godly repentance, no, tamang repentance, no, as against worldly repentance, ano kaya ang pagkakaiba nun, no? So maasahan natin na kung ito ay tamang repentance o godly repentance, ito ay maghahatid sa at tamang bagay kung ano dapat pa, pero dapat pang kasunod noong repentance. Pero kung ito'y nanatiling lang, a worldly repentance, no? From worldly sorrow to worldly repentance, ang dyan ay yung itatago mo na lang. Ang isipin mo paano magtago, nahuli ka, tumakas, mapagtakpan, parang tipong sumakit yung iyong tiyan, sabihin mo, lilipas din yan. So, hindi ganun, no? Kung ito'y godly repentance, godly sorrow, no? Haharapin mo yun. There must be something wrong with my stomach, no? So harapin mo yun, no? Hindi lang lilipas lang yan. So pag sinabing repentance, ibig sabihin nito ay yung change of mind, change of heart, change of attitude, no? Pagbabago ng pananaw. So change of mind, no? So change of perspective, no? So yun yung repentance, no? Kaya nga ang kasunod doon, pag nagbago ng iyong mindset, no? Nagbago ng pananaw ka sa buhay, no? Dahil sa iyong naranasan, yung pagbabago ng gawi at ugali, no? So nagre-resulta ito sa visible, hayag na pagbabago bilang ebidensya ng repentance. So yung guilt, susunod yun yung repentance, at ang kasunod ng repentance ay yung hayag, no? Ito ang nagbibigay ng proof, no?
ito ay nagpapatunay na yung naranasan mong guilt, naranasan mong sorrow, naranasan mong conviction, nagresulta sa iyong pagre-repent, no? Nagkaroon ka ng pagbabago sa pagtingin sa buhay, bagong perspective, pagbabago sa iyong isip, pagbabago sa iyong attitude, pagbabago sa iyong puso, no? Na ito ay hindi maiiwasang lalabas ito, magiging hayag, magiging visible yung pagbabago na yun dahil lalabas ito sa ugali, gawi, kilos ng taong nakaramdam ng guilt, ng sorrow, ginawa ang repentance, tunay na repentance, lalabas sa kanyang gawi yung naranasan niya sa kanyang puso, sa loob, lalabas, no? Kaya paano natin napatunayan na nagkaroon ng pagbabago yung kanilang gawi? Sabi nga dito ni Pablo sa 11:4, see what earnestness this godly grief has produced in you, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what zeal, what punishment. At every point, you have proved yourselves guiltless in the matter. So parang sinasabi niyang nawala na yung inyong guilt dahil sa inyong repentance na ginawa at na napatunayan sa pagbabagong nahayag sa inyong pagkilos at gawi. Samahan nawa tayo ng ating Diyos sa patuloy nating paglakad sa ating pananampalataya at pamumuhay bilang mga Kristiyano at kanyang mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.